Ang nakaraan na mula sa Season 1 Part 12 ng Hari ng Karahasan. Kakaiba ang mukha ni Rokon na natutuwang kinolekta ang dugo ng mga manlalaro na miyembro ng kampo ng Black Dragon. At naasar naman siya ng sobra nung nalaman niya na may nauna ng grupo ng mga manlalaro ang naglakbay papunta sa pang-apat na syudad na nasa sentro ng kontinente, o mas tinatawag na Central. Mga boss, gusto ko lang kayong pasalamatan sa panunood ng mga video ko kaya i-click nyo na ang subscribe at like button, at i-share nyo na rin ang video sa mga kakilala nyo. Kabanata 91. Naguguluhan na masyado ang utak ni Rokon dahil nag-aalala siya na baka maunahan talaga siya ng ibang manlalaro sa pang-apat na syudad at hindi niya na makukuha ang titulo ng pagiging unang manlalaro na makakarating doon. Nagpapawis na iniisip ni Rokon na ang tanging paraan niya lang para maunahan ang ibang manlalaro na makarating sa pang-apat na syudad ay kapag pumunta siya sa lugar na yun. Ang lugar na nahirapan siyang tapusin sa nakaraang buhay niya kahit na nakapunta na siya sa pang-apat na syudad. Habang naguguluhan si Rokon na hindi makapagdesisyon kung ano ang gagawin niya, ay bumalik na si Malken para purihin ulit siya dahil sa kamanghamanghang gamit na ibinigay niya. Kaya ipinahayag ng sistema na nakagawa si Rokon ng hindi kapanipaniwalang tagumpay dahil siya ang unang manlalaro na nakadiskubre ng pinanggagalingan ng corrupt na kapangyarihan. Dahil dito ay napalitan na rin ang dati niyang titulo na Conqueror of Corruption sa Unique Plus rated na titulong Hunter of Corruption na siya rin ang kauna-unahang manlalaro na nakakuha. Ang mga epekto ng titulong ito ay katatakutan na si Rokon ng corruption, bababa ng 20% ang pinsala sa kanya ng corrupt na kapangyarihan, mas malakas na abilidad na mapansin ang corrupt na kapangyarihan, at may isa pang epekto na hindi pa pinapakita. Nasa sabik na ulit si Rokon na malaman kung ano kaya ang pangatlong epekto ng titulo niya na hindi pa pinapakita. Hanggang sa napansin niya na nagpapakita ang mga marka sa kanyang braso kahit na hindi pa naman niya ginagamit ang kanyang skill. Yun pala ay mas bumuti pa ang epic growth rated niyang titulo na Soul Piercing Power. Ang mga epekto ng titulong ito ay karagdagang 11 tsansa para makagawa ng kritikal na atake, karagdagang 60 na pinsala galing sa kritikal na atake, at kakayahan na mas lumakas sa pagkuha ng corrupt na kapangyarihan. Agad naman na nabalot ang buong katawan ni Rokon ng mga marka habang nagtataka na may ganitong titulo pala siya. May karagdagang gantimpala pa pala si Malken kay Rokon at iniabot niya na nga ang skill book na kumikinang ng gintong liwanag. Ang skill na nilalaman ng aklat na yun ay tinatawag na Two Hearts kung saan pwede nang gumawa si Rokon ng pangalawang puso sa kanyang katawan at mas palalakasin din ang kanyang mga estatistika. Tinanong ni Malken kung nagustuhan ni Rokon ang ibinigay niya at sagot pa ni Rokon na minamahal niya ang gantimpalang ito. Napahalakhak na lang si Malken samantalang nagtataka si Rokon kung paano nalaman ng half-elf na papunta na siya sa center. Napangiti na lang si Malken at hindi niya mapigilan ang sarili niya na maglabas ng kanyang gintong enerhiya habang pinupuri si Rokon na malakas siya. Malamang ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Pinatunayan ito ni Rokon sa laban niya kay Yaros sa bayan ng Cradle of the Dead. Iniabot ni Malken ang kanyang kamay bilang pagkilala sa manlalarong kaharap niya at sinabi niyang ikinararangal niya na nakilala niya si Rokon kahit nasa maikling panahon lamang. Hindi napigilan ni Rokon nang umiti na lang sa matatamis na salita na sinabi ni Malken. At nagkamayan na nga ang dalawang bilang pagkilala sa isa't isa, kasabay ng kanilang pagpapaalam. Pumunta na muna si Rokon sa lugar ng pag-eensayo sa crossroad. Itinaas niya ang skill book na naglalaman ng skill na Two Hearts para aralin ito. Biglang nabalot ng malakas na apoy ang skill book. At ito ay naging malaking palaso na nagliliyab ng napakainit na apoy na naglalabas ng makapal na enerhiya. Mabilis na tumama ang apoy na palaso sa dibdib ni Rokon at wala na lang siyang nagawa kundi tanggapin ito. Kahit na sobrang sakit ng pagkakatama sa kanya ay walang nagawa si Rokon kundi tanggapin ito. May saysay din naman ang pagtitiis ni Rokon dahil ngayon ay may pangalawang puso na ang tumitibok sa kanyang dibdib. Ipinahayag na ng sistema na nakuha na ni Rokon ang passive skill na Two Hearts kung saan pinapalakas ang kanyang mga pisikal na abilidad. Dahil dito ay napangiti na lang na nagpapawis si Rokon dahil posible nang pumunta siya sa lugar na mas papabilisin siya na makarating sa pang-apat na syudad. Dumiretso na si Rokon sa bayan ng Morine na nasa tabi lang ng napakalawak na dagat. May dalawang pangunahing paraan para makapunta sa center, ang una ay ang pagsakay sa bangka. At ang pangalawa ay ang daanan na mahahanap sa bayan na ito.
Dahil sa may memorya si Rokon sa nakaraang buhay niya ay alam niya na ang mga dapat niyang gawin para hanapin ang lihim na lagusan. At nahanap niya na nga ang parisukat na butas na kailangan niyang daanan. Kaya lumusat na siya sa butas at natutuwa pa siyang nahuhulog sa lagusan. Pagdating niya sa pasukan ng lugar ay napatakip na lang sa kanyang mga mata dahil sa lakas ng liwanag. At pinakita na nga ang nakakamanghang lugar sa ilalim ng dagat at kapansin-pansin na may mga nagpatayo ng bahay nila dito. Pero biglang may lalaki na nagpakita sa likod ni Rokon na nagagalit kung paano siya nakapunta sa lugar nila. Kabanata 92. Sa hindi pangkaraniwang kilos ni Rokon ay magalang siyang nagpakilala bilang isang tao na true berserker at hinihiling niya ang pahintulot nila para dumaan siya sa kanilang submarine tunnel. Ang lalaking ito na nagulat na may taong nakarating sa bayan nila ay ang nangangasiwa pala sa submarine tunnel na si Aide at sinabihan niya si Rokon na sumama muna siya sa kanya. Ipinahayag ng sistema na nadiskubre ni Rokon ang submarine tunnel at nakakamangha ang kanyang nagawa dahil sa nakadiskubre siya ng nakalimutan ng rehiyon. Nakuha niya rin ang rare-rated na titulong Explorer na ikinagagalak ni Rokon na nalaman. Ang epekto ng bago niyang titulo ay ang pagtaas ng kanyang simpatiko sa mga neutral na NPC sa mga lugar na napupuntahan niya. Dahil din sa epekto ng titulo ni Rokon na Nothing's Impossible ay magkasundo na agad ang pagtingin sa kanya ng mga mamamayan ng bayan ng Submariners. Nagpapasalamat na lang si Rokon sa kanyang titulo sapagkat dahil dito ay nakapasa na siya sa kanilang unang pagsusulit. Habang naglalakad si Rokon sa bayan ay may napansin siyang mga titig na nakatutok sa kanya. May nangungulangot, may nakahawak ng bata, pero lahat sila ay nakatunganga lang na pinagmamasdan si Rokon dahil matagal na panahon nang hindi sila nakakakita ng tagalabas na tulad ni Rokon. Tinanong na nga ni Aide kung bakit gusto ni Rokon na pumunta sa Central. Alam ni Rokon na ito na ang kanilang pangalawang pagsusulit kaya ang una niyang sagot ay dahil sa isa siyang investigador. Dagdag pa niya na meron siyang pro-weba at kasabay nito ay pinakita niya ang suot niyang investigator's ring. Matagal na panahon na pala na ang mga submariners ang nangangasiwa sa submarine tunnel. Pero dahil sa pag-unlad ng nabigasyon at mahika, ay unti-unti na silang nakalimutan ng mga nasa lupa. Bilang miyembro ng grupo ng mga investigador ay lumuhad si Rokon at sinabi niyang taos-puso siyang humihingi ng kapatawaran sa matagal na panahon nilang kapabayaan sa kanila. Hindi naman napigilan ng mga mamamayan ng bayan ng submariners na umiyak sa mga dalisay na salita ni Rokon sa kanila. Pati si Rokon ay napatulo na rin ng luha sa mga pinagsasabi niya pero sa isipan niya ay sinasabi niya lang ang mga ito para makapasa sa pagsusulit nila. Naglabas pa si Rokon ng mga gamit na alam niyang kakailanganin nila bilang paghingi niya raw ng kapatawaran sa kanila. Mas lalo pang napaiyak ang mga submariners sa mga handog ni Rokon. Tinanong lang ulit ni Aide ang pangalan ni Rokon at sinabihan siyang nagpapasalamat siya sa mga handog niya. Pero dapat niyang malaman na wala pa ring kinalaman ang ginagawa niya sa pagsusulit nila. Kalmadong sumang-ayon lang si Rokon sa sinabi ni Aide pero sa kaloob-looban niya ay naaasar siya dahil wala pa ring talab ang ginagawa niya. Sinimulan na nga nila ang totoong pagsusulit kaya ngayon ay nakatayo na si Rokon at Aide sa plataporma. Lumuhad si Rokon at ipinagbigay alam na ni Aide sa lahat ang kanyang anunsyo para sa pagsusulit ng taong true berserker na si Rokon. Ang una ay ang test of worth kung saan kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siyang pumunta sa Central. Bilang investigador ay automatiko nang nakapasa siya sa unang pagsusulit. Pangalawa ay ang test of reputation kung saan kailangan niyang patunayan na hindi siya masamang tao. Automatiko na nakapasa siya dahil bilang miyembro rin ng garrison ay sinakripisyo niya ang sarili niya para sa kapakanan ng ibang tao. Habang inaalala ni Rokon ang mga pinaggagawa niyang magandang asal daw ay hindi niya mapigilan na magpawis dahil nakakakonsensya na ang mabuting pagkilala nila sa kanya. Pangatlo ay ang test of respect kung saan kailangan niyang bigyan parangal ang mga nagsakripisyo sa paggawa ng submarine tunnel at kailangan niyang ipakita ang sinseridad niya sa kanila. Nakangiting nagpapawis naman si Rokon nung narinig niyang nakapasa na rin siya sa pangatlong pagsusulit. Nung inanunsyo na ni Aide ang pang-apat na pagsusulit ay parang nagagalit pa siya na pinunit ang papel at isinigaw ang test of protection. Kung saan kailangan ni Rokon na patunayan na may kakayahan siyang protektahan ang submarine tunnel, kaya inutusan na siya ni Aide na pumunta na sa tubig at pumaslang ng isang merman. Alam ni Rokon na ang mga merman ay may espesyalidad sa pangmalapitang atake at sila ay mabibilis na kumilos sa ilalim ng tubig.
Inihanda na nga ni Rokon ang sarili niya at babala niya pa sa kanyang sarili na sa laban niyang ito ay kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang buhay para manalo. Ginamit niya pa ang Murloc's Gills para makahinga sa ilalim ng tubig. Naghanda pa si Rokon ng gamit na tinatawag na Merman Calling Shellhorn para tawagin ang mga mermen. Hinipan na nga ni Rokon ang shellhorn na nakagawa ng pagyanig sa ilalim ng tubig. Kaya biglang may mabilis na salapang ang dumiretso kay Rokon na agad niya naman na dinepensahan gamit ang kanyang axe. Ang merman na sumugod pala kay Rokon ay level 195 na may kakayahan pang magsalita at magalit sa kanya. Umatras ang dalawa sa pagkakakandado ng kanilang mga sandata. Pero mabilis lang na nilalagpasan ng merman si Rokon, sa sobrang bilis niya ay walang magawa ang berserker na manlalaro kundi panoorin lamang ang kalaban niya. Kaya ginamit na ni Rokon ang skill niyang Cry of Insanity para pahintuin ang kalaban niyang merman. Pero hindi pa rin sapat ang ginawa ni Rokon para magkaroon siya ng tsansa na atakihin ang kalaban niya sapagkat patuloy pa rin ito na lumalangoy ng mabilis sa ilalim ng karagatan. Hanggang sa hindi napansin ni Rokon, tuluyan ang sinaksak ng merman ang kanyang salapang sa katawan ni Rokon. Kaya walang nagawa si Rokon kundi sumuka ng maraming dugo, mistulang nawalan pa siya ng malay, at makikitang nadali na rin ng salapang ang parte ng dibdib niya na kinaroroonan ng kanyang puso. Kabanata 93. Pinagtatawanan na lang ng merman ang katawan ni Rokon na lumulutang sa ilalim ng dagat, duguan, at walang kibo. Alam ng merman na sinaksak niya na ang puso ni Rokon pero para makasigurado ay itinutok niya ang kanyang salapang at sinugod ulit si Rokon. Pero maayos na kumikibo pa rin ang isang puso ni Rokon. At nakaya niyang paliparin ang sandata ng merman na sumusugod sa kanya. Sinunggaban ni Rokon ang leeg ng merman. Ginamit niya ang skill niyang berserk kaya ngayon ay nagliliwanag na ng pulang enerhiya ang kanyang katawan at naging kulay puti ang kanyang buhok na isinubsob ang merman sa kailaliman ng dagat. Hindi makapaniwala ang merman na nakakagalaw pa rin si Rokon sapagkat nakakasigurado siyang sinaksak niya na ang puso ng kaharap niya. Pero nang-aasar na nakangiti pa si Rokon at sinabi niyang sinigurado mo dapat kung ilang puso ang meron ako. Inilabas ni Rokon ang kanyang nagliliwanag na pangkamay na axe habang nakahawak pa rin sa leeg ng merman na walang magawa kundi magpakahandusay na lang sa sahig. Nagliwanag na nga ang buong paligid na parang gusto pang magsalita ng merman para patigilin si Rokon pero hanggang nga na lang siya. Bumalik na si Rokon sa submarine tunnel at agad na uminom ng potion para magpagaling. Wala namang problema para kay Rokon na nasira ang kanyang isang puso dahil pag nakarating na siya sa Central ay pwede lang siyang mag-alay sa templo para gamutin ang kahit na anong sakit o sugat sa katawan niya. Pumapalakpak naman si Aide na sumalubong kay Rokon dahil pinatunayan niya ang kanyang abilidad na protektahan ang submarine tunnel kaya ngayon ay pwede niya na itong gamitin. Ipinahayag na ng sistema na kwalipikado na si Rokon na gamitin ang submarine tunnel at pwede lang siyang magbayad sa tuwing gagamitin niya ito sa hinaharap. Tuwang-tuwa naman si Rokon dahil umaayon na ang lahat sa kagustuhan niya. Pero may isa pa palang problema na sa sobrang pagkabigla ni Rokon ay may naalala siyang trauma na ayaw niya nang maulit pa muli sa kanya. Ipinahayag ng sistema ang quest ni Rokon na submarine tunnel clearing kung saan kailangan niyang linisin ang submarine tunnel at ang magiging gantimpala niya ay pwede na siyang sumakay sa express na tren ng submarine tunnel. Pumunta na nga si Rokon para linisin ang submarine tunnel na pinapalibutan pala ng mga dambuhalang mga isda. At lahat ng mga ito ay pinagmamasdan lang si Rokon na parang masustansyang pagkain. Nauna na ngang sumugod si Rokon na ginamit niya ang skill niyang reef attack na binabalot ng asul na kuryente. At isa-isa niya nang pinaghihiwa ang mga malalaking isda na walang magawa sa atake ni Rokon. Hanggang sa nakagawa si Rokon ng mukhang napakasarap na putahe na mas malaki pa kaysa sa kanya. Ipinahayag na nga ng sistema na tagumpay si Rokon sa paglilinis niya ng submarine tunnel kaya ngayon ay pwede na siyang sumakay sa express na tren. At napataas niya pa ang level niya. Nung nabasa ito ni Rokon ay hindi niya mapigilan ng ngumiti at ngayon ay nagliliwanag pa ang kanyang mga mata. Pero nagpapawis na agad siya sa takot at sumisigaw na hindi niya mapigilan na magmura. Ang express na tren na sinakyan niya pala ay isang kariton lang ulit na mabilis na nagpapataas baba sa kanya. Wala siyang magawa kundi kumapit na lang ng mahigpit sa kariton na sinasakyan niya at hindi mapigilan na magluha. Bumalik lang ulit tuloy ang trauma ni Rokon kung saan wala siyang nagawa kundi sumakay sa kariton na gawa ng nakakabwisit na noong na iyon.
Tumilapo na nga si Rokon sa labasan ng pinaglakbayan niya kasama ang kanyang express na tren na kariton. Nauna pa na sumubsob ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang buong katawan na buong lakas niyang nilalabas ang kanyang naibaon na ulo. Hanggang sa napalaya niya na nga ang ulo niya sabay bigkas na bahagya lang siya na nakalabas ng buhay na parabang ang paglalakbay niyang iyon ang pinakamapanganib na ginawa niya. At sa wakas ay nakarating na nga si Rokon sa lugar na gusto niyang puntahan, ang pang-apat na syudad na nasa sentro ng buong kontinente. O mas tinatawag na center. Biglang may malaking pagpapahayag ang sistema kay Rokon kung saan siya ang kauna-unahang nakakuha ng unique rated na titulong Forerunner. Ang titulong ito ay ibinibigay pa pala sa iisang manlalaro lamang. Ang mga epekto ng titulong ito ay mas pinapalakas pa ang epekto ng lahat ng mga titulo ni Rokon kung saan siya ang unang nakakuha, pagpapabunsod ng kanyang kasanayan at may bonus pa sa tuwing siya ang unang makakadiskubre ng dungeon, at ang pagtaas ng isang level sa kanyang reputasyon sa mga neutral na NPC at sa mga NPC na parte ng alyansa na nasa sentro ng kontinente. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang pahayag ng sistema sa kanya. Isa-isa na ngang nagsilabasan ng mga titulo niyang siya ang unang nakakuha tulad ng unique rated na C-Splitter at legendary rated na Nothing's Impossible. Pero ang nakaagaw sa kanyang pansin ay ang quest niyang Searching for the Traces of the Wild Wind, kung saan ipinapakita dito na nakumpleto niya ang kailangan niyang gawin na dapat siya ang unang nakatapos sa submarine tunnel. Pinag-isipan ni Rokon ng mabuti kung paano niya gagawin ang quest na ito. Pero mabilis niyang binaliwala na lang ang pag-iisip tungkol dito dahil hindi pa naman ganun kaimportante sa kanya na malaman ang sikreto ng quest na ito. Inisip ni Rokon na kung ang una at pangalawang syudad ay tutorial lamang, ang pangatlong syudad ay para sa mga baguhan na manlalaro. Ang pang-apat na syudad naman ay ang panimula kung saan mararanasan na ng mga manlalaro ang buong puwersa ng sistema at ang una niyang plano na gawin ay palitan muna ang kanyang class. Kung saan kakailanganin niya ng 300 King's Tokens. Kaya ibig sabihin nito ay kailangan niyang pumaslang ng 300 level 199 na dambuhalang ogres na tulad ng nasa harapan niya ngayon. Nakangiti pa si Rokon na nagsisimula ng magliwanag ang kanyang mga mata na hinamon pa ang kalaban na kaharap niya ngayon. Kabanata 94. Tumalon na nga ng mataas si Rokon na nagliliwanag ang kanyang mata na nakangiti na sinugod ang pulang ogre na kalaban niya. Sa sobrang lakas ng banggaan ng kanilang mga sandata ay nasira ni Rokon ang kahoy na ginamit ng ogre para depensahan ang sarili niya. At hindi na nga siya nagdalawang isip pa na gamitin ang skill niyang critical hit. Mas lumaki pa ang axe ni Rokon na naging kulay itim na nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang pag-indayog ng kanyang axe. At walang hirap niya nang ang kinalahati ang katawan ng dambuhalang ogre na kulay pula. Pero biglang may mga matang nagliliwanag ang tumitingin kay Rokon sapagkat mistulang naamoy nila ang dugo ng kasamahan nila na napaslang. Nagsilabasan na nga ang mga ogre para sumugod sa manlalaro na pumaslang ng kauri nila, pero inihanda lang ni Rokon ang sarili niya dahil kailangan niya pang kumulekta ng 279 na ruler's token. Isa-isa na ngang pinagpapaslang ni Rokon ang mga ogre, at ngayon ay hindi niya na kailangan na gumamit pa ng skill para paslangin sila. May ogre pa nga ang gumamit ng malaking kahoy para atakihin si Rokon sa kanyang likuran. Pero madali na lang na kinalahati ni Rokon ang katawan ng kanyang kalaban na siya na rin pala ang huli niyang biktima para makumpleto na ang kinukolekta niya. Kaya sa wakas ay natutuwang pinagmamasdan ni Rokon ang pang-300 na kinolekta niyang ruler's token. Ipinapakita na rin ng sistema na naging level 200 na ngayon si Rokon. Dahil sa may oras pa naman si Rokon ay iniisip niyang pataasin pa niya ang level niya habang nasa kagubatan pa siya. Hanggang sa may narinig siyang malakas na pagyanig ng dahil sa mga yapak ng isang halimaw. Mabilis na nagtago si Rokon sa likod ng puno dahil sa tingin niya ay hindi pa siya handa na harapin ang halimaw na ito. Ang halimaw na iniiwasan pala ni Rokon ay ang twin-headed ogre. Isa itong kulay pula na ogre na may 2 ulo at may sandata ito na malaking axe. Alam ni Rokon na kapareho niyang berserker ang halimaw na tinataguan niya. Ang pagkakaiba lang sa kanila ay malayong mas mataas ang level ng twin-headed ogre kumpara sa kanya kaya ngayon ay kailangan niya munang madiskarteng umatras. Habang abala ang ogre sa kanyang kinakain na usa na kanyang walang awang pinaslang, ay inilabas ni Rokon ang kanyang runebook. At bumalik na siya sa asosasyon ng berserker na nasa crossroad. Seryosong sinabi ni Rokon na gusto niyang palitan ang kanyang class habang pinapakita niya ang 300 ruler's tokens na kinolekta niya.
Kumikinang ang mga mata ng nagbabantay na parang naiinlab na hinawakan ang kamay ni Rokon at sinabi niyang ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakita siyang perpekto na berserker na tulad ni Rokon. Nag-uugat naman ang mukha ni Rokon na halatang nagsisimula ng maasar na nagpasalamat. May iniabot na nga sa kanya na pulang hiyas at ipinahayag na rin ng sistema na siya ang kauna-unahang manlalaro na naging class expert. Nakuha ni Rokon ang unique rated na titulong First Class Expert. At ang epekto ng titulong ito ay pwede siyang gumawa ng isa pang karagdagang spawn skill. Hindi mapigilan ni Rokon na matuwa at maglabas ng makapal na pulang enerhiya dahil ang pagiging class expert ay nangangahulugan na naabot na ng isang manlalaro ang level 200 at isa na siyang espesyalista na may kaalaman na nalalaman lang ng isang eksperto. Ang spawn skill naman ay skill na pwede lang gamitin ng isang class expert kung saan ang sarili nilang mga kilos ay nagiging skills mismo. Sa unang tingin ay parang hindi naman ganun kabuti ang spawn skill pero kapag combination skill ang ginamit para kumpletuhin ito, ay pwedeng makagawa ng nakamamatay na spawn skill ang isang baguhan na class expert. Dahil sa bagong titulo ni Rokon na pareho lang sa bilang ng kanyang combination skill ay pwede na rin siyang gumawa ng 4 na spawn skills. Hindi naman makapaniwala ang nagbabantay dahil ngayon niya lang napansin na natutunan na pala ni Rokon ang lahat ng basic skills na ipapakita niya pa sana. Kumikinang na nagmamalaki lang si Rokon na walang sinabi sa nagbabantay. Nagbayad na si Rokon ng 130 ginto para sa kakabili niyang bagong skills. Umalis na si Rokon at natutuwa naman na nagpaalam ang nagbabantay sa kanya. Inumpisahan na nga ni Rokon na gumawa ng mga spawn skill niya. At biglang mas lumaki pa ang patalim ng kanyang axe na malakas na nagliliyab ng nakakapangilabot na pulang enerhiya. Pero kalmado lang ang kilos ni Rokon na kayang-kaya lang ng isang kamay niya na buhatin ang nagliliyab niyang axe. Bumalik na nga si Rokon sa kagubatan na malapit sa pang-4 na syudad at sinimulan niya na ulit ang pangangaso niya ng mga ogre. Walang magawa ang mga ogre sa pagwasiwas ni Rokon ng kanyang axe. Isa-isang nagbabagsakan ang mga parte ng katawan ng mga ogre sa sahig. Kahit gaano sila kalaki ay walang hirap na pinapaslang lang sila ng mas maliit na katawan ni Rokon. Tinanong na nga ng sistema kung ano ang pangalan ng unang spawn skill ni Rokon. Kalmado na nakangiti lang si Rokon na nagliliyab pa rin ang malaki niyang axe, ngayon ay may suot pa siyang itim na pantekip sa kanyang mata, at pinangalanan niya na nga ang una niyang spawn skill, Berserk Murder. Kabanata 95, tumalon ng mataas si Rokon na ginamit ang skill niyang Indomitable Advance. At kasunod nito ay ang skill niyang Critical Hit, na naglabas ng napakalaki niyang axe na kulay itim na nagliliwanag ng kulay pulang enerhiya kaya walang nagawa ang malaking ogre sa axe na mas malaki pa kaysa sa kanya. Ito pala ang bagong spawn skill ni Rokon na pinangalanan niyang Counter-Attack. Ang epekto ng spawn skill na ito ay ang pag-iwas sa atake ng kalaban, pagkatapos umiwas ni Rokon ay mas lalakas pa ang atake niya. At 50% ng paglakas sa pinsala ng kanyang atake kapag ito ay isang kritikal na atake. Hindi naman makapaniwala na nakumpleto niya na ang bilang ng mga spawn skill niya. Pero mas lalo lang siyang hindi naniniwala sa pagkilos ng nagbabantay na palaging masyadong masiyahin kapag nakikipag-usap kay Rokon at binigyan niya pa siya ng regalo kung saan pwede siyang gumawa ng isa pang karagdagang spawn skill. Itinapon lang ni Rokon ang sulat na galing sa nagbabantay ng asosasyon ng Berserker na may gana pang magreklamo sa bigay na regalo sa kanya. Ngayon ay nakangiti na nga si Rokon na kaharap ang halimaw na tinakbuhan niya noon. Ang level 200 na twin-headed ogre na isang ogre na may 2 ulo, kumikinang ng kulay bioleta ang kanyang mga mata, at may hawak na tig-isang axe sa mga kamay niya. Itinaas ni Rokon ang kaliwang kamay niya at siya pa ang naghamon sa halimaw. Kaya sa sobrang galit ay napasigaw ng malakas ang twin-headed ogre, sa sobrang lakas ng sigaw niya ay yumanig pa ang buong paligid nila. Mabilis na nga na sumugod ang halimaw kay Rokon habang siya ay nakatayo lang na hinihintay na lumapit ang twin-headed ogre sa kanya. Naunang umatake ang twin-headed ogre gamit ang kanyang 2 axe kaya napatalo na lang si Rokon para iwasan ang atake na nanggagaling sa magkabilang direksyon. Mabilis na umatake ulit ang twin-headed ogre kay Rokon kung saan napakalapit na ng patalim ng axe nito sa ulo ni Rokon pero nakangiti lang na nagliliwanag ang mga mata ng manlalaro. Hanggang sa naglabas na ng maraming dugo ang ulo ni Rokon dahil hindi man lang niya iniwasan ang atake ng twin-headed ogre pero parang may plano pa pala siya kaya unti-unting nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang buhok. Ginamit niya ang kanyang bagong spawn skill na Counter-Attack.
Nawala si Rokon sa tabi ng axe ng twin-headed ogre, parang hindi pa napansin ng halimaw na nawala na sa harapan niya ang kalaban niya. Ang buong paligid nila ay nababalot ng nagliliyab na pulang enerhiya na may halong kulay itim, at si Rokon ay biglang napunta na sa likuran ng twin-headed ogre na nagliliyab ang kanyang mata. Walang kaalam-alam ang dalawang ulo ng ogre na nagliliyab na pala ang leeg ng isa sa kanila. Hanggang sa tuluyan nang ang tumilapo ng ulo papalayo sa katawan nito. Sa sobrang galit ng natitira pang ulo ay nagliwanag ang kanyang mga mata ng kulay bioleta, naglalabas pa ito ng makapal na kulay bioleta na enerhiya, at sumisigaw ng malakas na patuloy na sumisira sa tinatayuan niya. Ang kilos niya pala na ito ay indikasyon sa halimaw na ginamit niya na ang skill niyang Berserk. Pero kahit ilang beses pa na iwas-iwas ng twin-headed ogre ang kanyang dalawang axe na nagliliwanag ng kulay bioleta ay madali lang itong iniiwasan ni Rokon. Nakangiti pa siya na nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang mata. Hanggang sa nasa depensa na lang ngayon si Rokon at balak pa ng ogre na atakihin pa si Rokon gamit ng isa pa niyang axe. Pero kalmado lang ang boses ni Rokon na binigkas ang salitang disarm, kung saan biglang nagliwanag ang paligid. Nakahanda ang mga kamay ni Rokon, klaro ang kanyang mga mata na nakatingin sa kalaban niya, at may malaking pabilog na simbolo ang nagpakita sa likuran niya. Mas lalo pang lumaki ang pabilog na simbolo sa likuran ni Rokon, mas lumakas pa ang liwanag nito. Nakahanda pa rin ang posisyon ng katawan ni Rokon, habang napatulala na lang ang twin-headed ogre na iisa na lang ang ulo niya na pinagmamasdan ng skill ni Rokon. Walang indikasyon na may lumabas na mga kulay itim na linya at biglaan na lang na nagkapira-piraso ang axe ng ogre. Nakataas lang ang kamay ni Rokon na nakaturo ang daliri niya sa ogre, nagliliwanag ng bagong kulay ang mga mata niya, at nakangiti siya na nakakagawa ng hindi maipaliwanag na medyo nakakapangilabot na mukha. Pero may isa pang axe ang ogre at walang takot na inatake niya ulit si Rokon. Pero nung tumama na ang axe ng halimaw sa sahig ay nawala na si Rokon sa kinatatayuan niya. At biglang nagkulay pula ang kalangitan, napapalibutan ng kulay pula na enerhiya na may halong kulay itim ang itaas, at tinanong pa ni Rokon ang ogre habang nakatayo sa ulo nito nang hindi mo ba nakikita na andito lang ako? Bilang pang-aasar ay tumalon lang si Rokon sa ulo ng kalaban niya imbes na umatake. Susunggaban na nga ng ogre gamit ng malaki niyang kamay si Rokon na parang tinatanggap ng lubos ang atake ng kalaban niya. Pero inihanda ni Rokon ang kanyang dalawang kamay na parang may kakaibang sinisimbolo ang kilos niya at nagliliwanag pa ng kulay pula ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti. Malapit na ang malaking kamay ng ogre sa kanya. Pero kalmado lang na nakangiti si Rokon, nababalot ng kulay itim ang nagliliwanag niyang kulay pula na mga mata, naglalabas pa ng itim na kuryente ang katawan niya, at ginamit niya na nga ang spawn skill niyang Invincible Rampage. Hindi napigilan ng ogre na maibaon ng buong katawan nito sa sahig dahil sa itim na enerhiya na nanggaling sa atake ni Rokon na lumulutang na nakatayo lang. Ngayon ay dugu-duguan na lang ang ogre na nakahandusay sa sahig, nanginginig na pinipilit ang buong katawan niya na bumangon. Pero pumadyak lang ng malakas si Rokon, nakangiti na hawak-hawak lang ng isang kamay niya ang bagong anyo ng malaki niyang axe na kulay itim at nagliliwanag ng kulay pula. Isinuot niya rin ang itim na pantekip sa kanyang kanang mata at inihanda ang buong katawan niya sa sunod niyang atake. Sabay ginamit ang skill niyang Berserk Murder, at hiniwa niya na nga ng maraming beses ang katawan ng twin-headed ogre. Walang nagawa ang halimaw sa atake ni Rokon na pinagpira-piraso ang mga parte ng katawan nito, kaya sa wakas ay madali lang na napaslang ni Rokon ang halimaw na dati ay tinakbuhan niya pa. Dahil tapos na si Rokon sa halimaw na kinatay niya ay napagdesisyonan niya nang bumalik sa kontinente. Inilabas na ni Rokon ang runebook niya para bumalik sa Central Continent. Pagbalik ni Rokon sa Central ay hindi niya mapigilan ng umiti sa kagamitan na napagtagumpayan niya. Ang rare graded na twin-headed ogre's battle axe. Ito ay may lakas ng 1,200 at katibayan na 1,000. Napansin naman ni Rokon na nagkakaroon ng kaguluhan ang mga NPC na tila may gusto silang makita. At nagulat na lang si Rokon sa nakikita niya. Ang pinagkakaguluhan pala ng mga mamamayan ng Central ay ang Saintess kung saan nagpakita raw siya para ipagdasal sila. Nakakagawa na naman si Rokon ng nakakapangilabot ng ngiti dahil may kakaibang plano na naman siya na kaugnay sa dalawa niyang puso. Ano na naman kaya ang kainahinalang balak ni Rokon sa inosenteng Saintess? Madali niya lang kaya napapagalingan ang nasaksak niyang puso? Abangan bukas o sa mga susunod na araw para malaman mo ang mga sagot sa mga katanungan na ito.